Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sino ba naman ang hindi mapapatili kung sa inyong road trip may naki-joyride na ahas? Gaya ng naranasan ng isang grupo mula sa Cagayan de Oro, paano kaya sila nakatakas mula sa naki-ride na ahas? Gumapang ang takot sa grupo ni Mark Joseph. Nang sa kanilang biyahe patungo sa isang ospital sa Cagayan de Oro City, biglang may naki-joyride. Oh, there is snake! Nakakita kami ng ahas, nag-crawl doon sa windshield namin. Nakabahan kasi first time po namin maka-face-to-face yung ahas. Para po siyang nag-a-acrobatic. Left and right na po siya nag-crawl. Sina Mark Joseph meron ding napansin. Parang meron po siyang nakain bago po siya nagtago doon sa ilalim ng sasakyan namin. At nung uminit na po yung makina ng sasakyan, doon po siyang lumabas. Natatakot po kami kasi baka pwede po siyang pumasok doon sa may aircon. Pero anong klase ng ahas kaya ang tila naki-joyride kina Mark Joseph? Kuya Kim, ano na? Ayon sa herpetologist at eksperto sa mga reptile at amphibian na si Dr. Arvin Diazmos, ang ahas na na-videohan ni Mark Joseph, isang Philippine Paradise tree snake. Itong ahas na ito, wala siyang kamandag, harmless sa ating mga tao. Isa sa mga kakaibang kakayahan ng mga Philippine Paradise tree snake ay kaya nilang mag-glide. Kaya akalain mong lumilipad ang mga ito mula sa isang puno papunta sa kabila. Kaya nilang i-bend yung kanilang ribs. Pinaluwag nila yon ay lalaki yung tinatawag na surface area ng kanilang katawan. Para siyang nagpa-parachute. Paalala naman ni Dr. Arvin. Siyempre, magugulat kayo, no? Pero wag lang naman kayo mag-panic. In fact, sila rin ay nagpa-panic. Check nyo kung meron kayong safe area na mapaghihintuan sa highway. Pilitin nyo makaalis na yung ahas. At wag na nating saktan, kawawa naman. They're pretty docile. Bagay na ginawa ni Mark Joseph. Doon po muna kami sa National Highway. Inantay po talaga namin na yung ahas ay makababa po talaga sa sakyan. Pero hindi na raw kailangan pang makisakay ng ahas na ito. Ito lang naman kasi ang tinuturing na pinakamabilis na land snake sa buong mundo. Ang mga Dendroaspis polylepis o black mamba na matatagpuan sa southeastern tropical Africa, ang fastest land snake sa buong mundo. Ang kanilang bilis maaaring umabot ng 16 hanggang 19 km per hour. At hindi lang sila maliksi, napakamamandag pa. Sila rin ang longest venomous snake kasunod ng king cobra. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay Twitter comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong pakikipagkita niya at pagkuha pa ng armas kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Ian Cruz. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa 13th Biennial National Convention ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated, hininga namin siya ng pahayag kaugnay sa aligasyong nakakuha siya at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bag ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron na po kaming nahanda na statement at video para sa sagot namin sa statements ni Rene and i-release namin mamayang hapon. Thank you, ma'am, sir. Na nakakapunta nga kayo dun sa Glory Mountain na binabanggit niyo. Meron na kaming hinanda na statement sa claims ni Rene. Ilalabas namin yon mamayang hapon. Pagsisiwalat ng dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si alias Rene sa pagdinig ng Senado, nangyari ang umano'y pagbibigay ng armas sa magamang Duterte sa Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy sa Davao City. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Hinihinga namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Habang naglabas naman ng video statement si VP Sara, isinasang tabi ng bise ang mga aligasyon ni alias Rene at sinabing nakagawian na raw sa Pilipinas ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon.
Naniniwala raw si VP Sara, may tamang panahon para sa lahat at ngayon daw ay dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Sa pagdinig rin sa Senado, sinabi rin ng isang saksi na hindi umano pinapasweldo at walang benepisyo ang mga empleyado ng SMNI kung saan honorary chairman si Pastor Kibuloy. Itinanggi ito ng legal officer ng SMNI. Sabi ni Attorney Mark Tolentino, maayos daw na napapasweldo ang staff ng SMNI at masaya daw sila sa pamalakad ng management. Sa Kamara, nagpalabas ng subpina para sa pagdalo ni Pastor Kibuloy sa pagdinig ukol sa mga paglabag umano ng SMNI sa prangkisa nito. At kapag hindi siya sumipot, if next hearing, absent po ulit siya, I would say I think ready po yung committee to seek po to cite in contempt and seek the subsequent arrest po. Patuloy naming kinukunan ng pahayag si Pastor Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kahit problemado sa pagbabantay ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc, tiniyak ng Philippine Coast Guard na tututukan ang investigasyon sa umano'y cyanide fishing doon ng mga dayuhan. Nakatutok si Rafi Tima. Seryosong titingnan ng Philippine Coast Guard ang sumbong ng mga Pinoy na mangingisda na gumagamit ng ipinagbabawal na cyanide ang mga Chino at Vietnamese fishermen sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. The Philippine Coast Guard is currently coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and of course with marine scientists to look into the reports of cyanide fishing that allegedly destroyed the marine environment in Baho de Masinloc. So right now that is our collective action. Ang problema, mahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard sa lugar. Sa ilang resupply mission ng BFAR at PCG sa Scarborough Shoal, laging nakabuntot at malapitang umaligid ang mga barko ng China. Pero hindi lang daw Baho de Masinloc ang tinitingnan ng Coast Guard. Noong nakaraang taon, umikot ang PCG, BFAR at UP Marine Science Institute sa ilang bahura sa West Philippine Sea. Nakatakda na rin nilang ilabas ang resulta ng ginawa nilang pag-aaral sa susunod na buwan. The UP Marine Science Institute will be conducting a forum for them to disclose to the public the result of their findings in Luzon Reef and Escoda Shoal. Ayon naman sa Office of the Solicitor General, kailangan ng seryosong factual verification pagdating sa aligasyon ng paggamit ng cyanide bago makapagsampa ng reklamo sa International Court laban sa mga gumawa nito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Imbes na sa Hunyo o Hulyo, mapapaaga ang pagtatapos ng klase sa mga public elementary at high school ngayong school year. Bahagi po yan ng unti-unting pagbalik sa dating schedule ng pasukan. Nakatutok si Mark Salazar. Malakas ang panawagang ibalik na sa dating Marso ang bakasyon ng mga bata at Hunyo ang back to school. Panawagang narinig ng DepEd at sinang-ayunan. Because ito yung talagang gusto ng tao, nag-decide na tayo that we should go back, but we have to do it gradually para hindi maapektuhan naman. Dahil learning recovery mode po talaga tayo ngayon. Sa department order na inilabas kahapon ng DepEd, May 31, 2024 ang magiging last day ng klase sa public elementary at high school. Mas maaga ito ng 2 linggo kumpara sa pagtatapos noong 2023. We adjusted the current school calendar, so we will now be ending by May 31. Yun yung last day natin ng school calendar for this school year. Tapos noon, ang school break ay magsisimula from June 1 until July 28. Kasi ang first day of classes natin would be July 29, 2024. This is for the next school year. Dahil sa adjustment na ito, nabawasan ng 7 school days ang mga bata para sa school year 2023 to 2024. Actually, nung binilang namin, 179 school days pa rin tayo this year. So hindi ganun kagrabe yung nawala po. 2 ang dahilan kung bakit gustong ibalik sa Marso ang bakasyon. Una, hindi naman daw makapag-concentrate ang mga bata sa napakainit na school sa kasagsagan ng summer. Pangalawa, magastos mag-operate ng mga school kapag tag-init dahil sa electricity at water cost. Base sa napagkasunduan sa mga konsultasyon ng DepEd, sa school year 2024 to 25, May 16 na ang bakasyon.
Sa 2026, April na ang bakasyon, hanggang bumalik na ng Marso ang bakasyon sa 2027. Ang mga private elementary at high school naman ay malayang magpasya kung babaguhin din ang kanilang school calendar. So, private schools naman po natin, meron kasi silang leeway talaga na sumunod sa atin or have their own opening of classes or dates for opening of classes and end of school year. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa mga driver po na ang hawak na lisensya ay de papel pa rin, prioridad na raw kayo pagdating ng plastic card sa susunod na buwan. Sa mga wala pa ring plaka at ORCR naman, sinisi ng LTO ang mga nagbebenta ng sasakyan. Kung huhulihin kayo, alamin po sa pagtutok ni Jonathan Andal. 2 taon nang naghihintay ng plaka si Dominador, kaya para raw iwas problema, nagpagawa muna siya ng pansamantalang plaka. Nasita na po ako talaga sa checkpoint. Nagpunta ako sa binilihan ko ng motor. Yan sagot po nila, LTO po talagang may problema. Kaya hanggang ngayon wala yung plaka na original. Itinanggihan ng Land Transportation Office o LTO sabay sisis sa mga dealer o nagbebenta ng mga sasakyan. Sa kanila raw naiipit ang mga plaka, pati ORCR o Official Receipt or Certificate of Registration. Kung bibili ka raw kasi ng sasakyan ngayon, dapat sa loob ng 5 araw may plaka ka na. Nagkakaproblema lang tayo sa distribution side kasi yung mga ibang dealer natin binabatching yung pagkuha ng plaka at ORCR sa LTO at pagsabit ng mga required documentation. Kakausapin daw ng LTO sa susunod na linggo ang grupo ng mga dealer at kung hindi pa umayos ang mga ito, iba-bypass na po namin ng mga dealer at para malagay na yung plaka diretso sa kamay ng motorista. Para style passport, no? Pag-apply mo, diretso na sa'yo. You can choose, pipili ka kung anong gusto mong courier. Pero may backlog daw talaga sa plaka ayon sa LTO. 12.2 milyon pa raw ang hindi na ibibigay. Pinakamarami sa mga motorsiklo na mahigit 9 milyon. Pero sabi ng LTO, karamihan dito mga replacement plate o yung pamalit sa kulay berdeng plaka na ipinamahagi bago mag-2015. Target daw maubos ang backlog hanggang Setyembre ng susunod na taon. Kung maaari, wag nang hulihin yung mga vehicles, mga motorists na ang problema ay sa plaka. Particular Mr. Chair, yung hindi pa nila na-issuehan ng plate, license plates. Standing policy natin, no? Walang hulihan sa walang plaka. Pati sa lisensya, may backlog din na mahigit 3 milyon pa. Kaya may mga gumagamit pa rin ngayon ng lisensyang papel. Sa susunod na buwan, magkakaroon na raw ulit ng plastic card na lisensya. Kung meron kang lisensyang papel, no? You will be prioritized as far as when the cards come out. Bago matapos ang 2024, maglulunsad din ang LTO ng e-license o electronic na lisensya. QR code ito sa inyong smartphone na kapag in-scan, makikita na ang inyong lisensya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Pinamamadali na ng grupo ng mga manggagawa ang pagsasabatas ng 100 pisong legislated minimum wage hike matapos lumusot ang panukala sa Senado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi pa man tuluyang naisa sa batas ang 100 pisong legislated minimum wage hike, malaking hakbang na raw ang pagkakapasa nito sa ikatlot huling pagbasa sa Senado. Kung magpasa ang Kamara ng katulad na panukala at lagdaan ito ng Pangulo bilang batas, aabot sa mahigit 700 piso na ang minimum wage sa Metro Manila para sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector. Tataas din sa iba pang rehiyon at sektor. Makapadala ng mas malaki sa pamilya, madagdagan. Pambili ng bigas, gano'n. Para sa isang araw. Kaya nakikipag-ugnayan ng Federation of Free Workers sa mga mambabatas para mapabilis ang pagsasabatas nito. Kumpara sa mga manggagawa sa ibang bansa, nahuli po tayo sa Pilipinas sa sahuran. Kaya po yung ating mga manggagawa ay umaalis sa atin, mapunta sa Malaysia, mapunta sa Singapore, di ba? Sa Indonesia. Pero pangamba ng Labor Department at ng grupo ng mga employer, baka hindi kayanin ng lahat ng kumpanya ang dagdag minimum wage. Alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante nandun sa maliliit na kategorya. Yung mga maliliit ngayon, umaakal na riyan dahil marami ron hindi makakasunod. Yung mga micro, dadagdagan mo ng 15 to 20% i-increase mo. Anong palagay mo mangyayari sa mga 90%? Kalahati nun ng pandemya nagsara. Mabigat
siguro mo kung 100. Kasi depende ho kasi sa volume ng tao eh. Nakadepende kami sa gawa eh. Eh paano pag wala? Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga negosyong maaaring humiling ng exemption sa pagbibigay ng wage hike. Kabilang na dito ang mga negosyong hindi higit sa 10 empleyado o di naman kaya yung mga negosyong may kapital ng 3 milyong piso pababa. Ang may-ari ng kainang ito, posible raw magtaas na lang ng presyo para mabawi ang idadagdag nilang pasahod. Kung yun po talaga yung nasa batas, susunod naman po kami. Pero sa kabila po nun, kami mapipilitan rin po sigurong maapektuhan yung mga presyo namin. Ayon sa isang ekonomista, maaari talaga magresulta sa tinatawag na wage price spiral ang dagdag sahod. Nagtaas ka ng wage, that is going to be added production cost, no? For firms, they charge higher price which will eventually be passed on to consumers, no? So inflation, no? Tapos hihingi na naman ng panibagong round, no, ng wage increase. Para pong chain reaction, kaya ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ultimo paghuhugas na isang car wash isinasagawa na sa bahagi ng isang kalsada sa Taguig, kung saan madalas pa namang traffic. At sa bahagi naman sa Makati may nakaparadang police mobile. Ang dahilan, alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa bahagi ng Chino Rosas Avenue Extension kung nasaan ang isang pribadong eskwelahan, masikip ang trapiko bandang 3:00 ng hapon. Pila ang mga sasakyang naghihintay na makapasok sa paaralan, habang sa kabilang gilid ng kalsada may nakaparadang police mobile na walang pasahero ng aming lapitan. Ito ay sa kabila ng ilang signage na nagsasabing bawal pumarada roon. Pagka isang oras, lumabas ang ilang pulis sa eskwelahan. Bakit po kayo nakaparada dyan? For police visibility po, ma'am. Nang amin pang tanungin, sabi ng mga pulis, meron daw silang nirerespondehan sa lugar pero hindi nila maaring idetalye. Sa bahagi ng kalsada o yung dating Pasong Tamo Extension na sakop ng Makati pero malapit sa boundary nito at ng Taguig, may mga nakaparada ring jeepney sa magkabilang gilid ng kalsada. Nang lapitan namin ng isa, nakita naming nire-repair ito. Ang ibang jeepney driver, nagpapahinga raw. Dito lang kami tumatambay pagka wala papahinga. Hindi kayo pinapalis ng barangay? Minsan, pinapaalis kami. Pagka wala ng barangay, tumatambay na rin kasi bawal din doon masyado eh. Ayon sa MMDA, inireklamo na ito sa kanila kaya nakipag-ugnayan na sila sa mga barangay na nakasasakop sa kalsada. Wala raw kasing MMDA na nakadeploy roon. Hindi naman po kasi po pwedeng araw-araw i-operate na lang po natin yan. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Magallanes na nakakasakop sa pinaparadahan ng mga jeepney, lagi naman umano silang naninita. Pero pag nandiyan po kami, talagang sisitahin namin, naayos. Pero pag wala na din po kami, babalik lang din po. Wala rin daw silang paniket sa mga lumalabag. Wala po kami magagawa kung hindi paalisin na lang dahil wala naman po kami panikit na pwedeng i-issue sa kanila, sa mga violators. Ilan po ang traffic enforcers ninyo? So ngayon po, dalawa lamang po, no? Kasi sa given yung namin, yung resources lamang po namin, hindi lamang po kasi yan ang binabantayan din po namin. Pinuntahan rin namin ang opisina ng Makati Public Safety Department o PSD na nangangasiwa sa traffic sa lugar. Pero hindi namin nakausap ang kanilang pinuno na hindi sumasagot sa aming mga tawag. May mga nakaparada rin sa kalsada sa bahagi ng Taguig City, malapit sa kanto ng Chino Rosas Avenue Extension at Lotan Avenue. May car wash pa sa parte ng kalsada na naghuhugas ng sasakyan. May jeepney naghihintay ng pasahero sa harap ng no parking sign. At may ilang sasakyang nagbababa ng mga paninda dahil may negosyo sa lugar. Ang nakikita namin problema dyan are the obstruction. Meron po kasi mga iilang na jeep na ginagawa pong sakayan, loading and unloading, and yung iba po dyan, ginagawa ng terminal. Meron po isang maliit na talipap or so-called palengke. Hiningan din namin ng pahayag ang Taguig City Hall pero wala pa silang tugon.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kinondena ni Dominic Roque ang mga aniyay mapanirang pahayag ng entertainment vlogger na si Christy Fermin. Hindi daw totoo ang mga malisyosong pasaring na nagdikit pa sa dalawang politiko. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado, binasag na ni Dominic Roque ang pananahimik sa ilang isyong lumutang sa gitna ng breakup nila ng dating fiancé na si Bea Alonzo. Kabilang ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christy Fermin sa kanyang vlog. Malicious and defamatory daw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang nagmamay-ari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinikit daw sa issue si Dapitan City Mayor Bulit Halushos na matagal na niyang kaibigan at may-ari ng inuupahan niyang unit. Nahihiya raw siya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bulit at sa kanyang pamilya na nadadawit sa issue. Humingi rin ng paumanhin si Dominic kay dating Congressman Bong Suntay at sa pamilya nito na nagdulot ng pagdududa sa sexuality ng dating kongresista. Pagdidiin pa, walang gas station na pagmamayari si Dominic. Sabi ni Suntay, may mga naglagay daw ng mali siya sa pagkuha niya kay Dominic bilang brand ambassador. Kahit hindi niya pangalanan, siyempre pagka sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari ng gasoline company. Tapos doon pa, if you go to, siyempre there are malicious people na, uy, ito, may picture kasama ako na yan nga, yung contract signing namin for gas station. Binigyan ng gasolinahan. Matagal na raw niyang kaibigan si Dom na nakilala niya dahil sa kanilang hilig sa pagmumotorsiklo. That gesture of friendship, that gesture of wanting to help a friend was twisted by some people. Diba? Na ginawang malicious, ginawang chismis, which is unfair. Buti kung ako lang. Paano yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko. 'Di ba? Ano yan you're affecting so many people in that process. Pinag-aaralan na rin daw nilang maghain ng reklamo. Si Bullet also wants to file. I'm talking to my lawyers also on what we could do. Alam daw ni Dominic na bilang isang celebrity, bukas ang kanyang buhay na pag-usapan ng publiko. Pero lumagpas daw ng hangganan ng protected free speech si Fermin at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng apektadong mga individual. Hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statements kay Dominic. Pagdidiin pa ni Dominic, hindi sila nag-away ni Bea dahil sa prenuptial agreement. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Mayor Bulit at si Christy Fermin. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.